Kabanata 5371. Tumango si Pan Shen, mukhang nag-iisa, na para bang bumalik siya sa sinaunang panahon. Ang kanyang iniisip ay hindi maiwasang lumipad ng libu-libong milya palayo sa sandaling ito. Ang panahong ito ng pagiging nakulong sa sinaunang kaharian ay isang bagay na hinding-hindi niya malilimutan. Para sa kanya, ang lugar na ito ay isang kulungan, isang impyerno. Bagamat siya ay namumuhay tulad ng isang pinakamataas na emperador, ano ang silbi? Hindi ko nababalikan ang mga araw na kaya kong ipagmalaki. Napakalawak ng mabituing langit at mundo, ngunit siya ay nakulong sa nayong ito. Siya ay naging isang maliit na pinuno ng nayon. Siya ang nagnanais na maging isang dakilang emperador, ngunit sa huli ay napunta siya sa ganito. Ang fortune ay naglalaro ng mga trick sa mga tao, ngunit kahit na pagkatapos ng daan-daang milyong taon, gusto pa rin ni Pan Shen na makaalis at makatakas. Noon, ang lakas ko ay higit pa riyan. Gusto kong masira ang kaharian ng dakilang emperador at maging isang natatanging hari. Pagkaraan ng 100,000 taon, hindi ko pa rin mahanap ang kahit katiting na pagkakataon. Ang pagiging isang emperador ay napakamahirap. Ipinagmamalaki ko ang sarili ko. Ang talento ay walang kapantay, ngunit hindi ko pa rin nahahanap ang kahit katiting na pagkakataon. May bakas ng ayaw at kawalan ng kakayahan sa mga mata ni Pan Shen. Ang walang hanggang mundo ay napakalaki, at ang bilang ng mga emperador ay hindi hihigit sa 33. Ang bilang na 33 ay dapat na isang limitasyon na hindi malalampasan ng sinuman. Hindi bababasa, hindi ko pa narinig ang tungkol sa 34 na emperador. Bawat emperador ay siya ang pinuno ng isang pangkat ng kalawakan, at ang pangkat ng kalawakan sa walang hanggang mundo ay 33 din. Ito ay malawak at malawak. Bilang karagdagan sa emperador na maaaring mag-teleport, kahit na ang mga Panginoon sa ilalim ng emperador ay maaaring hindi magagawa mo ito pagkatapos ng milyon-milyong taon. Hanapin ang gilid ng walang hanggang mundo. So, ang ultimate goal ko ay ang maging Emperor of the Universe. Hanggat naging makapangyarihan akong emperor, kaya kong kontrolin ang eternal world. Kahit alam kong mahirap ito, buong buhay ko nagsusumikap ako para sa layuning ito. Panipik. Kahanga-hanga at napakaseryoso ang fighting spirit ni Pan Shen. Anong oras na ba? Huwag kang magpakalasing dito. Matanda, bilasan mo at sabihin sa amin kung pwede na tayong lumabas. Inip na sabi ni Dawang, lasing na lasing ang lalaking ito sa pagmamayabang na hindi man lang umabot sa punto pagkatapos ng mahabang usapan. Munting tuta, kung hindi dahil sa Panginoon mo, pinatay na sana kita at binugbog ang ngipin mo bilang sakripisyo. Sinulyapan ni Pan Shen si Dawang ng masama. Para sa isang tulad mo, kaya kitang pinunasan sa isang snap lang ng mga daliri ko. Naglabas ng ngipin si Dawang at ngumiti. Kapatid ko siya, senyor. Huwag kang magalit kung magsalita siya ng konti. Ngumiti si Jiang Chen. Gayunpaman, siya ay talagang isang tao na may hitsura ng isang mahusay na emperador. Ito ay hindi ko maabot. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Pan Shen at bahagyang nagbago ang kanyang mukha. Bakit hindi siya naniwala na ang asong ito ay maaaring isang taong may itsurang emperador? Masyadong mayabang ang asong ito, ngunit ang pakikipaglaban ni Jiang Chen ay naging dahilan upang bigyan niya ng walang limitasyong paggalang ang kabilang partido. Nang muling puntahan ni Pan Shen si Dawang, naging mataimtim ang kanyang mga mata. Karapat-dapat ba talaga sa mundo ang lalaking ito? Ako, si Pan Shen, ay nakakita ng hindi mabilang na mga tao na may kamangha-manghang hitsura sa buong buhay ko. Sa Blue Sky Galaxy Group, nakita ko rin ang tunay na emperador. Ngunit sa lahat ng nararapat, ikaw, isang malaking dilaw na aso, hindi ko talaga kaya say. May clue. Ang hitsura ng isang dakilang emperador ay usapan lang, sino ba ang hindi makakagawa? Direktang nagharap sina Pan Shen at Da Huang, at ang kanilang mga mata ay napapikit saglit. The Blue Sky Galaxy Group na pinamumunuan ni Wesley. Buhay pa ba ang lalaking iyon? Naglalaro siya sa likod ko noon. Sabi ni Dawang na walang pakialam. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Pan Shen at napatitig kay Dawang. Kilala mo ba si Emperor Jingwei? Imposible ito. Matagal nang bumagsak si Emperor Jingwei. How can you be a figure from his time? Sino ka? Ang mga salita ni Pan Shen ay nagpabago sa mga ekspresyon ng lahat.
Halata na ang pinagmulan ni Dawang ay nagulat sa lahat. Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay mayroon akong hitsura ng isang dakilang emperador. Ako, si Dawang, hindi kailanman nagsisinungaling sa iba. Sabi ni Dawang na walang pakialam. Sayang, pumanaw na ang lalaking iyon. Napakaraming taon na ang lumipas, at hindi ko na matandaan ang hitsura niya. Pagkatapos magsalita ni Da Huang, naglakad siya papunta sa sulok, tumalikod at tumigil sa pagsasalita. Ang eksenang ito ay medyo natigilan at nawala ng malay kay Pan Shen. Mukhang isa nga siyang malakas na background. Medyo nayanig si Pan Shen sa kanyang puso, at ngayon ay hindi na siya nang ahas na maliitin ang kabilang partido. Talaga bang napakalakas ng background ng lalaking ito? Paano gagawin ng asong ito na kahanga-hanga ang Pan Shen na ito? Si Yu Huatian ay hindi makapaniwala, kahit na mukhang seryoso, at puno ng emosyon. Ang hirap sabihin. Narinig ko minsang binanggit ng lolo ko ang dating pinuno ng Blue Sky Galaxy Group, at mukhang Wei talaga ang tawag sa kanya. Bahagyang kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Qi Xianling. Sa oras na ito, alam nila na kung gusto nilang harapin sina Jiang Chen at Dawang Go, maaaring kailangan talaga nilang maging mas maingat. Siguro ang taong ito ay may napakalakas na lakas sa likod niya. Senyor, huwag kang mag-alala, sabihin mo lang. Sabi ni Jiang Chen. Tumango si Pan Shen at nagpatuloy. Kaya, kung gusto kong makapasok sa kaharian ng dakilang emperador, dapat akong matuto mula sa karanasan ng dakilang emperador. Noong nag-away sina Emperor Bai Yao at Emperor Ying Kun, pinili kong magtago sa ibaba at manood. Tunay na ang labanang iyon nakakagulat, maliban sa akin, walang nang ahas na obserbahan ito. Ang iilan lamang na mga tao na nakakita ng katakutan ng Great Emperor's Realm ay umalis sa mundo, dahil ito ay isang krisis na maaaring makaapekto sa buong field ng bituin. Naaalala ko na sa loob ng 10 araw ng kanilang pag-atake, 37 bituin ang nahulog at nabasag sa mabituing langit na mga guho, na nagpapakita ng panganib. Sa huli, mahigit 100,000 katao ang isinakripisyo sa labanang ito. Si Pan Shen ay napakaseryoso. Ang labanang iyon ay hindi pa naganap, at si Jiang Chen ay labis ding naantig. Ang labanan sa pagitan ng mga dakilang emperador ay kitang-kita. Mukhang nakapipinsala talaga ang hitsura ng dakilang emperador. Hindi ito kayang abutin ng mga tao. Ang labanang ito ay dapat na buhay at kamatayang labanan sa pagitan ng dalawang dakilang emperador. Sa huli, babagsak ba sila? Tanong ni Long Shisan na nag-aapoy ang mga mata. Sa orihinal, naabot na nila ang tuktok ng langit at lupa. Kahit na ito ay ang maalamat na Panginoon ng kawalang hanggan, hindi madaling patayin ang emperador. Lamang kapag ang mundo ay muling nagkatawang tao, ang emperador ay maaaring masakal. Gayunpaman, sa wakas ay nahulog pa rin sila. Matamang tumango si Pan Shen. Akala ko ito ay isang buhay at kamatayang pakikibaka sa pagitan ng mga dakilang emperador, ngunit sa huli ay napagtanto ko na ginamit nila ang kanilang mga dakilang katawan ng emperador upang selyuhan ang mga halimaw dito para sa kapakanan ng walang katapusang mga nilalang sa grupong ito ng kalawakan. Labis na nabigla si Jiang Chen, anong uri ng halimaw ang makakapagpa-atake ng dalawang dakilang emperador sa parehong oras, at sa wakas ay bumagsak, upang ito ay mabuklod. Ang bituin na demonyo, ayon sa alamat, ay isang walang katulad na bituing demonyo na maaaring mabuhay sa pamamagitan ng paglamon sa kapangyarihan ng mga bituin. Ito rin ang tanging pag-iral sa mga panahon. Ang bituin na demonyong ito ay ipinanganak na may mga bituin sa universo, na hindi pa naririnig. Siya ay sunod-sunod na lumitaw sa pangkat ng kalawakan na ito at sa Milky Way. Nilamon ang 12-dosenang mga planeta na may mga stellar core, na naging sanhi ng pagkasira ng buhay at paglipol sa daan-daang milyong buhay na bagay, nagpasya sina Emperor Bai Yao at Emperor Ying Kun na kumilos ng sabay, para sugpuin ang bituing demonyo. Gayunpaman, ang labanang iyon ay masyadong trahedya. Ang akala ng lahat ay ito ay isang buhay at kamatayang pagtatalo sa pagitan ni Emperor Bai Yao at Emperor Ying Kun, ngunit hindi nila alam na sinusubukan nilang iligtas ang mundo. Pagkatapos magsalita ni Pan Shen, si Jiang Chen naman ang nawalan ng katinuan. Damn it! Ano? Bituin demonyo. Nilalamon ang core ng isang bituin. Ito ay hindi katulad niya, ang tunay na sekreto ng Shengchen Gang, isang pag-iral na pinagnanasaan ng Panginoon ng walang hanggan.
Tila natagpuan ni Jiang Chen ang dahilan, maging ang mga makapangyarihang emperador na ito o ang Lord of Eternity, tiyak na naramdaman nila ang takot ng bituing demonyo, kaya naisip din nila ang Dragon Buddha to na umaasa sa Stargang para umangat. Sa huli, ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya, maging ito man ay para sa mabituing langit o sa mundo. Bueno, hindi mahalaga kung ikaw ay pagbabantaan para sa iyong sariling makasariling pagnanasa. Dapat mong sirain ang Longfuto bago ka makaramdam ng kagaanan. Ang puso ni Jiang Chen ay nagudyok ng mga alon. May isang nakakagulat na lihim na nakatago sa libingan ng emperador. Sa buong panahon, wala pa akong narinig na may umaasa sa mga bituin para mag-practice. Nakakaloka talaga. Sabi ni Yu Huaishan na baka sa mukha niya ang takot. Kahit na may malaking enerhiya sa mga bituin sa universo, mayroon pa ring agwat sa pagitan nito at ng pinagmulan ng langit at lupa. Gayunpaman, kung ang isang tao ay sumisipsip ng kapangyarihan ng mga bituin, ito ay ganap na naiiba sa daan-daang milyong tao, hinihigop ang pinagmulan ng langit at lupa. Ang kapangyarihan ng mga bituin ay ang pundasyon ng bawat ubod ng bituin. Hindi ba masyadong nakakatakot ang bituing demonyong ito? Nagulat din si Luo Qingcheng at tahimik na sinabi. Nagpatuloy si Pan Shen, sa huling sandali, ang dalawang dakilang emperador ay kailangang isakripisyo ang kanilang buhay upang sugpuin ang bituin na demonyo. Dahil dito, sa wakas ay dinala nila ang bituin na demonyo sa black hole. At ako ay nakaupo sa ibabaw ng bituin. Lahat ng mga manunood ay ipinadala sa black hole nang walang kataliwasan. Ngunit hindi ko alam noong panahong iyon na malapit na akong mahulog sa walang hanggang kadiliman. Ang dalawang dakilang emperador ay hindi lamang tinataka ng bituing demonyo, kundi pati na rin ako. Bilang mga katutubos sa bituing iyon, ang huling ilang dosenang tao ay nahulog din sa kawalan ng pag-asa matapos itong selyuhan ng emperador. Ginamit ni Emperor Bai Yao ang kanyang huling lakas, ang sinaunang kaharian na ito ay nilikha, at ipinadala sila dito upang mapanatili ang huling kislap ng buhay. Bilang isang nakaligtas, umasa ako sa natatanging yuansen na pamamaraan ng aking pamilya upang bahagyan na makatakas sa sakuna, at nagawa kong baliwalain ang pagbara ng Yuangqi. Ang mga katutubo na iyon ay may lahat ay nawala ng kanilang huling pinagkukunan ng enerhiya, at pagkatapos ng bawat henerasyon, 500 taon ng muling pagkakatawang tao, ang ilan sa kanila ay tatanda at magiging isang dakot ng lows. Tumango si Jiang Chen, ang mga ekspresyon ng lahat ay napaka-solemn na. Si Emperor Bai Yao at Emperor Ying Kun ay tunay na mga emperador ng kapanahunan, isinakripisyo ang kanilang mga sarili para sa kapakanan ng kapayapaan ng kalawakan. Napakahirap maging emperador sa kawalang hanggan, ngunit hindi sila natatakot sa buhay at kamatayan. Ito ay tiyak na isang kwento na tatagal magpakailanman. Gayunpaman, nagsimula ring maging mausisa si Jiang Chen kung sino ang tinatawag na Star Demon at kung sino ito. Ako ay nag-aral ng libu-libong taon at sa wakas ay nakahanap ng isang bakas, ngunit hindi ako nakalusot. Tinatawag ko itong kaharian ng tao sa ngayon. Walang mga immortal sa mundo. Ito rin ay maaaring ang ambisyon ng Emperador Bai Yao. Walang gaanong away, wala masyadong maraming pagpatay, ito ang tunay na paraiso sa lupa. Ang araw ay sumisikat at ang araw ay lumulubog, ang mga tao dito ay nabubuhay at nagtatrabaho sa kapayapaan at kasiyahan, ang mga alagang hayop dito, at ang mga bukirin ng trigo dito ay napakasariwa at comfortable. Bagamat maaari lamang silang mabuhay ng ilang daang taon, ngunit pakiramdam ko ang daan-daang taon na ito ay mas kapana-panabik kaysa sa aking milyon-milyong taon. Ang magagawa ko lang ay baguhin ang hangin at ulan para sa kanila, paghiwalayin ang araw, at hayaan silang mamuhay ng masaya. Balang araw, ako ay umaasa pa nga na maging isa sa kanila, mamuhay kasama sila, at tamasahin ang mga bakas ng panahon. Sa kasamaang palad, naranasan ko ang mga bundok, at napakahirap balikan ang nakaraan. Kung hindi ka naging emperador, hindi mo na ito ibabalik. Si Pan Shen ay kasing sigla ng isang binata, na may bakas ng pag-asa sa kanyang mga mata. Medyo emosyonal din si Jiang Chen. Sa paglipas ng mga taon, lahat ng ginawa nitong Pan Shen ay ang ninuno ng sangkatauhan. Tila hindi ito nakakatakot at mabisyo gaya ng inaakala nila. Hindi pagmamalabas na ituring bilang isang immortal. Walang immortal na pinapayagan sa mundo. Bamulong si Jiang Chen, ngunit may halo-halong damdamin sa kanyang puso,
dahil walang nakakaalam kung tama o mali ang ginawa ng emperador, at kung pumayag ba siya sa mapayapang panahon ng mundo. Kahit na mayroong hindi mabilang na malalakas na tao na humahabol sa tunay na kahulugan ng buhay, ito ay maaaring isang hindi maisip na dalisay na lupain. Ang ganitong ambisyon ay tanda ng kabangisan sa malalakas at paggalang sa mahihina. Ang gayong dakilang emperador ay karapat-dapat sa paghanga. Nagkatinginan sina Jiang Chen at Pan Shen. Nagkataon ang kanilang mga iniisip. Pareho nilang nakita ang iniisip ng emperador, at ganoon din ang ginawa ni Pan Shen. Ang kanyang pagnanais na mabuhay ay ginawa siyang bantay dito sa hindi mabilang na libong taon, at nanatili pa rin siya. Puno siya ng malasakit sa mga taga-nayon dito. Kung si Pan Shen ay talagang isang taong pumatay ng mga inosenteng tao nang walang pinipili, marahil ang sinaunang kaharian na ito ay naging tiwangwang at ang mga bundok at ilog ay gumuho. What a human realm! Mukhang hindi ganoon kadali para sa atin ang makalusot dito. Sabi ni Jiang Chen sa malalim na boses. Hayaan mong dalhin kita upang makita ang simboryo ng mga bundok at ilog. Iyon ang ubod ng sinaunang kaharian na ito. Ang selyo na iniwan ng emperador ay naruroon, pero sa tuwing babalik ako nabigo. Ngumiti ng mapait si Pan Shen. Sige senyor, lead the way na lang. Pagkatapos magsalita ni Jiang Chen, lumipad silang 2,000 milya ang layo at dumiretso sa simboryo ng mga bundok at ilog sa sinaunang kaharian. Tumalon si Long Shisan, ngunit sa sumunod na sandali ay bumagsak siya sa lupa. Quack, the monkey, gusto mo bang pagtawanan ako hanggang mamatay? Para mamanahin mo ang katayuan ko bilang dakilang emperador. Tinapik-tapik ni Dawang ang tiyan niya sabay ngiti ng masama. Nakangiti din ang lahat. Malamang nakalimutan ni Long Shisan na wala na siyang lakas at gusto pa niyang sumama kay Jiang Chen. Halika na. Isinakripisyo ni Jiang Chen ang Kenglan Divine Arc, at lahat ay tumakbo pataas. Kinontrol ni Jiang Chen ang Kenglan Divine Arc at sinulyapan si Long Shisan, na namumula. Ang mga kapatid kong ito ay lahat ay may hitsura ng mga dakilang emperador. Marahil silang lahat ay magkakaroon ng pangunawa upang buksan ang sinaunang kaharian. Sinabi ni Jiang Chen kay Pan Shen na hindi siya mademo sa pagpuri kay Long Shisan, Dahuang at iba pa, ngunit para kay Pan Shen, medyo sampal iyon sa mukha. Ibig mo bang sabihin ay basura ako? Sa napakaraming taon, hindi ako nakahanap ng paraan para lisanin ang sinaunang kaharian. Sa isang iglap, lahat ay nakarating sa simboryo ng tuktok ng bundok sa sinaunang kaharian. Sa pagitan ng simboryo, tila may isang makulay na ulap, na lumulutang sa pagitan ng tuktok ng bundok at ng kaitaasan, tahimik na konektado, at ang mga lumulutang na ulap ay inanod ng parang nasa paligid ng tuktok ng bundok. Walang anyo ang hangin at walang anyo ang mga ulap. Hindi madaling makita ng malinaw ang hugis at bakas ng mga ulap. Gustong lumapit ni Jiang Chen, ngunit tila napaatras siya ng hindi nakikitang puwersa. Ito ay isang restricted area, ibig sabihin, ang ating katawan at lakas ay hindi makakalapit. Kapag tayo ay nakalapit, tayo ay itutulak palayo ng kung anong puwersa, hindi man lang brute force. Ang ulap ay parang lock dito, matatag, kinokontrol ang sinaunang mundo. Ang walang laman na ito sa domain ay sariling mundo, ganap na nakahiwalay sa labas ng mundo. Si Pan Shen ay parang isang treasure trove ng mga kayamanan. Siya ay nagsalita ng mahusay sa tabi ni Jiang Chen, na nagpapakita na siya ay may lubos na masusing pag-unawa sa lugar na ito. Ang lugar na ito ay talagang selyado, ngunit hindi ito isang paghihigpit. Hindi ko masabi kung ano ito. Hindi ito isang porma sayon, ngunit higit pa sa isang testamento. Ang testamento na ito ay ipinanganak para sa proteksyon. Kung gusto mong makalusot, lumampas ng malakas. Ito ay halos imposible. Mas mabuting masira kaysa masira. Maliban na lamang kung mayroong pag-iral na higit pa sa kaloobang ito ay mahirap masira. Ito ay marahil ang kalooban ng dakilang emperador. Pagkatapos magsalita ni Jiang Chen, umupo siyang naka-cross-legged at nagsimulang maunawaan ang mundo, sinusubukang lagpasan ang pagkakakulong ng sinaunang kaharian na ito. Walang silbi. Matagal ko na itong nakita. Ito ang pamana at proteksyong iniwan ng emperador bago siya mamatay. Ang ganitong uri ng kalooban ay maihahambing sa mismong emperador. Ang nais niyang protektahan ay hindi lamang ang mundong ito, ngunit siya rin. Isang dalisay na lupain sa loob ng iyong puso.
Sinabi ni Pan Shen ang bawat salita, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, umaasa pa rin siya na masisira ni Jiang Chen ang pagbabawal na ito. Walang gustong manatili sa lugar na ito ng mga multo sa loob ng libu-libong taon nang hindi nasisilayan ang araw. Tanging ang mga taga-nayo ng Amano Village ang hindi nakakaalam sa labas ng mundo, ngunit ito rin ang kanilang kaligayahan. Kapag konektado sa labas ng mundo, ang kanilang buhay ay maaaring malagay sa panganib anumang oras. Si Jiang Chen ay nakatutok sa wala, nararamdaman ang pinagmumula ng enerhiya sa pagitan ng langit at lupa. Ang pinagmumula ng enerhiya dito ay sapat pa rin, ngunit ito ay pinigilan ng isang puwersa. Kung ang pinagmumula ng enerhiya ni Pan Shen ay hindi sapat na kakaiba, ito ay medyo mahirap makuha ang pinagmumula ng enerhiya. Sa kabila nito, kahit na siya ay hindi sumipsip ng anumang origin chi, na parabang ang kanyang katawan ay ganap na sarado, na bumubuo ng isang malaking paghihiwalay mula sa origin chi. Patuloy na sinusubukan ng kaluluwa ni Jiang Chen na palabasin ito, ngunit kahit anong pilit niya, hindi siya makalusot sa mga ulap at ambon sa itaas ng simboryo. Mukhang totoo ang sinabi ni Pan Shen. Ang kalooban sa itaas ng simboryo ay hindi masisira sa lahat. Ang nakatatak na sinaunang kaharian ay parang isang bilangguan na nakahiwalay sa labas ng mundo. Ang mga tao ay pinapasok ngunit hindi pinahihintulutan. At ang mga tao rito, mayroon din sa isang espesyal na pangangatawan, ang kanyang kadugo ay hindi matatalo sa mundo. Hanggat walang Panginoon na tulad ni Pan Shen, ang kaayusan dito ay hindi maaabala kahit kailan. Si Pan Shen ay kamangha-mangha rin at naging tagapag-alaga ng lugar na ito, nakikipag-ugnayan sa mga taga-nayon dito, nakamit. Napuno ng emosyon si Jiang Chen. Gayunpaman, hindi kumbinsido si Jiang Chen. Napakahirap na makalusot dito sa lalong madaling panahon. Maging si Pan Shen, na natuto mula sa nakaraan, ay hindi nakahanap ng paraan upang masira ang sitwasyon. Hindi ko alam kung makakahanap si Xiao Chenzi ng paraan para sirain ang kaharian ng tao na ito. Tinitigan ni Long Shisan si Jiang Chen at Bam Ulong. Huwag kang mag-alala, hindi tayo binaygo ni Xiao Chenzi. Lord Go, kung sasabihin kong kaya niya, gagawin niya. Sabi ng matandang Diyos na si Dawang. Sinabi ni Pan Shen, nag-aral na ako ng 10 milyong taon, ngunit hindi pa rin ako nakahanap ng paraan para masira ito. Napakahirap. Dahil mahina ang pangunawa mo. Kung malakas ang pangunawa mo, matagal ka nang umalis dito. Hindi binigyan ng mukha ni Dawang si Pan Shen at nakangiting sinabi. Iyon ay hindi naman totoo, ngunit umaasa akong makahanap siya ng isang paraan upang masira ito sa lalong madaling panahon. Namula si Pan Shen at sinabing, walang sinuman sa eksenang ito ang gustong bumalik si Jiang Chen ng walang tagumpay. Kung masisira nila ang pagharang sa mundo ng mga tao, maaari silang umalis sa ghost place na ito. Ang pagharang nito ay hindi isang pormasayon o isang paghihigpit. Napakahirap maghanap ng isang pambihirang tagumpay. Kung ito ay isang pormasayon, maaari pa ring gumamit si Jiang Chen ng daan-daang libong mga pormasayon para mag-evolve, ngunit sa ngayon, ito ay halos posible. Isang araw at isang gabi, ang kapangyarihan ng kaluluwa ni Jiang Chen ay halos maubos at maubos. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, ang kanyang mga mata ay puno ng pagod, ngunit wala pa ring pakinabang. Kumusta, Kuya Jiang Chen? Tanong ni Chen Lu sa mahinang boses, ngunit tinitingnan ang pagod sa mukha ni Jiang Chen, tila wala siyang napala, kung hindi siya madyay gising sa oras na ito. Talagang makapangyarihan ang pagbabawal na ito. Wala akong mahanap na anumang kapintasan. Ang mundong ito ay parang reincarnation na walang anumang babala. Sa loob-loob, wala kang makikitang anumang bakas ng oras. Napabuntong hininga si Jiang Chen at sinabing, nakatingin kay Pan Shen, ngumiti silang dalawa ng mapait. Ang digmaang ito na walang usok ng pulbura ay tiyak na nakakatakot. Ito ay tahimik. Sa itaas ng mga ulap at ambon, sa ibabaw ng simboryo, hindi tayo makakatakas kahit kailan. Ayaw sabihin ni Pan Shen, pero wala na talaga siyang choice. Pagkatapos ng ilang beses at libu-libong pagsisikap, walang solusyon. Ilang tao ang makakatanggap ng ganoong resulta. Xiao Chenzi, lahat kami ay umaasa sa iyo, hindi mo kami mabibigo. Gaga. Pinitik ni Dawang ang kanyang buntot, tila isang matandang Diyos. Parang walang gumagalaw sa kanya.
Kahit na si Jiang Chen ay walang pag-asa na makaalis, siya ay puno pa rin ng tiwala kay Jiang Chen. Stop hating me. Mas balisa ako sa iyo ngayon. Ibinuka ni Jiang Chen ang kanyang mga kamay at inilibot ang kanyang mga mata kay Dawang. Ngunit walang nagsabi ng kahit ano sa oras na ito. Kung tutuusin, ang mga pagsisikap ni Pan Shen sa loob ng maraming taon ay walang resulta. Kahit na si Jiang Chen ay napakatalino, magiging mahirap para sa kanya na lutisin ang pagbabawal sa kaharian ng tao sa isang shot lamang sa kanyang kaluluwa. Take your time. 1 year, 2 years, 3 years, 5 years, normal lang lahat. Paano na lang kung maging magkapatid na alyansa tayong dalawa, dinadala lahat dito para uminom at kumain ng karne, at maging supreme immortal na pamilya. Isan ang ganda diba? Nakangiting sabi ni Pan Shen. Pag sinabi mo yan, gutom na ako. Gusto kong kumain ng karne at uminom. Nakangiting sabi ni Dahuang. Tumingin si Jiang Chen kay Dawang at hindi maiwasang tapikin ang ulo ng kanyang aso. Ngunit tulad ng sinabi ni Pan Shen, hindi siya natatakot, ngunit hindi makapaghintay sina Monkey at Dawang. 100 taon ang kanilang limitasyon. Kung wala ang suporta ng Origin Chi, kanilang imposibleng mabuhay magpakailanman ang isang katawang may laman at dugo. Bilasan mo, kumain ng malalaking subo ng karne, uminom ng malalaking mangkok ng alak, at tamasahin ang iyong buhay ng lubos. Pinunasan ni Long Shisan ang kanyang mga kamay, ngumiti, at tumingin kay Dawang, nagkataon. Ikanaway ni Jiang Chen ang kanyang kamay, tumingin kay Pan Shen at sinabi. Ayos lang. Kumain at uminom ng sapat para magkaroon ng lakas sa trabaho. Fair na. Tuwang-tuwa din si Pan Shen. Bagamat hindi siya makaalis dito, sa pagsali ni Jiang Chen, wala ba siyang pag-asa? At hindi na nag-iisa. Sige at magsaya sa pagluluto ng tupa at pagkatay ng baka. Kailangan mong uminom ng 300 tasa sa isang pagkakataon. Sa pamumuno ni Pan Shen, lahat ay pumasok sa nayon. Sa oras na ito, ang mga taga-nayon na orihinal na nakabihag kay Jiang Chen at ang iba pa ay labis na nabigla. Gayunpaman, nang makita ang walang kamatayang bumababa sa bundok, ito ang unang pagkakataon na nakatagpo nila siya. The years, the immortals have always been ang mga hindi nabahiran ng alikabok at walang kinalaman sa mundo ay hindi inaasahan na makisaya sa mga tao ngayon. Para sa kanila, ito ay isang malaking sorpresa. Welcome sa Immortal. Maraming taga-nayon ang nagulat at natuwa, at lahat sila ay lumuhad at sumamba. Para sa mga taga-nayon, ang pansyen ang kanilang pagkain, damit, at mga magulang. Kung walang pansyen na magpadala sa kanila ng matamis na ulan at magandang panahon, imposibleng mabuhay sila. Sa isang pitik ng malaking kamay ni Pan Shen, lahat ay tumayo. Hindi na kailangang maging magalang, pumunta at patayin ang mga tupa at baka ngayon. Gusto kong makipag-inuman kasama ang lahat ng aking mga kaibigan. Ang mga salita ni Pan Shen ay parang isang imperial na utos, at ang lahat ay nagsimulang maging abala, na inilabas ang kanilang mga manok, itik, gansa, at aso upang ipakita ang kanilang paggalang sa immortal. Si Dawang at Long Shisan ay sabik na magsama-sama at tuwang-tuwa sila. Lola, this time makakainom na rin ako sa wakas ng hindi palihim. Galit na sabi ni Dawang, hindi siya kailanman naging uri ng taong nag-aalala sa bayan at sa mga tao, kung lasing siya ngayon, hinding-hindi niya sesepakan ang sarili. Paulit-ulit ding tumango si Long Shisan, at hindi nagtagal, isang malakas na halimuyak ang nagsimulang umagos sa buong nayon. Dinilaan ni Qi Xianling ang kanyang mga labi at nanginginig sa gutom. Ganoon din para kay Yu Huatian sa tabi niya, ang kanyang mukha ay mapatla at ang kanyang kutis ay lubhang mahirap. Masarap magkaroon ng kagat ng karne sa oras na ito. Bulong ni Qi Xianling. Pwede kang uminom ng sopas, pero hindi ko na kaya. Kailangan ko ng humingi ng pagkain. Ang mga mata ni Yu Huatian ay malabo, at siya ay nakatitig sa mga bituin. Sa lupaing ito, sila ay parang mga patay na aso, at wala nang natitirang dignidad. Dinala ni Jiang Chen si Dawang at ang iba pa para makipagpalitan ng mga tasa kay Pan Shen at nagpista. Hindi pa niya naranasan ang ganitong uri ng paputok sa mundo for who knows kung ilang taon na. Ang mundo ay puno ng kagalakan, at ang mga taon ay parang mga kanta. Sa mahabang ilog ng kasaysayan, walang maaalala ang lahat ng bagay sa mundo,
dahil ang mga practitioner ay kumukurap sa loob ng libu-libong taon, at sa isang kisap mata, nagkaroon na, maraming mga dinastiya ang nagbabago at napakaraming henerasyon na nagpaparami sa mundo. Lumipas man ang ilang taon, tanging ang mga paputok sa mundo ang magtatagal. Inumin, inumin, inumin siya hanggang mamatay ngayong gabi, hahaha. Uminom si Dawang ng 10 garapon ng sunod-sunod na serbesa ng malambot at masaganang peach blossom, at nang dumighay siya, amoy alak siya. Masasabi ni Jiang Chen na nadudurog ang puso niya na inumin ang lahat ng simple at mabait na mga taga-nayon, na may hitsura ng kalungkutan sa kanyang mukha. Ngumiti si Jiang Chen at walang sinabi. Sa piging, binigyan niya ang lahat ng pildores na makapagpapalakas ng katawan at makapagpapahaba ng buhay. Lahat ay nagpapasalamat. Alam ni Jiang Chen na ang mga sakripisyo ay magkapareho at hinding-hindi siya kukuha ng shot mula sa mga kababayan. Isa linya. Sa gabi, maliwanag ang mga ilaw at lahat ay lasing. Si Jiang Chen ay tumingin sa labas ng bintana, kung saan ang mga ibon ay huni at ang mga insekto ay huni, at tubig ay lagaslas. Ang kanyang puso ay nanirahan din sa sandaling ito. Ano ang kahulugan ng kaharian ng tao? Tila nasa puso niya ang sagot, ang walang kamatayang sulyap, ang mundo ng tao sa loob ng libu-libong taon, tanging ang kakisigan lamang ang nananatiling hindi nagbabago, napakasarap pa rin. Ang kapayapaan ay itinadhana ng emperador, ngunit sa kasamaang palad ang emperador ay walang pagkakataong makita ang kapayapaang ito sa lupa. Bulong ni Jiang Chen, may isa pang bagay na hindi niya maisip, bakit kaya nitong bitag ang kaharian ng tao sa napakaraming tao? Shangxian, ang galing mo talagang uminom. Lahat sila ay lasing na, pero ikaw lang ang nandito na nakasandal sa rehas at nakatingin sa buwan. Sobrang komportable. Tumingin si Zhang Dada kay Jiang Chen at nakangiting sinabi. Magaling ka rin uminom. Dapat ikaw ang pinakamalakas na tao dito. Tinapik ni Jiang Chen ang balikat ni Zhang Dada. Si Zhang Dada ay mukhang nahihiya, napakamot ng ulo, at mahinang sinabi. Oo, marami na tayong nasaktan noon. Dahil masyado tayong walang ingat, at umaasa pa rin tayo na ang walang kamatayan ay tatubusin ang ating mga kasalanan. Mahinahong sinabi ni Jiang Chen, hindi bale, hindi namin sinasadyang pumasok sa Tianai village mo, at responsable din kami. Masyadong mahinhin ang immortal. Lahat tayo ay magaspang na tao, basta't wala kang pakialam. Si Zhang Dada ay mukhang mas kalmado, at masasabi ni Jiang Chen na palaging may ngiti sa kanyang mga labi. Tell me, gaano na ba kalaki ang Amano Village ngayon? Hindi ko alam kung makakalabas tayo. Ngumiti ng mapait si Jiang Chen. Napakalaki. Nakapunta na ako sa malalayong lugar, pero hindi ko pa nakita ang gilid. Pero natakot akong maliga, kaya bumalik ako. Sinabi ni Zhang Dada, tiningnan siya ni Jiang Chen ng napakatahimik, walang kakaiba. Hindi mo ba gustong makita kung gaano kalaki ang labas ng mundo? Nag-aalalang tanong ni Jiang Chen. Natigilan si Zhang Dada at umiling. Ano ang kinalaman sa akin ng outside world, gaano man ito kalaki? Naalala ko ang sabi ng mga sinaunang tao na kung nandito ang mga magulang mo, huwag kang maglakbay ng malayo. Nasa bahay ang mga magulang ko at matanda na. Mga anak ko, kailangan ko pa silang alagaan, masayang masaya ako na kasama ko sila araw-araw, kumakain ako ng maayos, nakasuot ng maayos, at natutulog ng maayos, ang Amano Village ang aking pinagpalang lugar, bakit kailangan kong lumabas? Sa labas ng mundo, mas maganda pa kaya ang buhay na meron ako ngayon. Nakangiting sabi ni Zhang Da. Mula sa kanyang mukha, hindi nakikita ni Yeling Tian ang anumang kalungkutan. Ang kanyang ngiti ay napakainit, napakalinis, napakasinsero, walang anumang mga dumi. Oo, tuwang-tuwa siya, bakit kailangan niyang lumabas? Sa halip na sabihin na ito ay isang hola, ang hindi kilalang mundo sa labas ang siyang nakakatakot, ito ay ang hola. Hindi ko kailangang mag-alala tungkol sa pagkain at damit, at ako ay namumuhay ng napakasaya. Kung talagang aalis ako sa Amano Village, ako ay magiging sagulo. Pagkatapos ng lahat, sino ang nakulong? Tumangala si Jiang Chen sa langit at bumantong hininga, minsan nauunawaan at kung minsan ay nalilito. Pagkaraan ng maraming taon at mahabang buhay, tila siya ay lubos na mababa kay Zhang Dada. Ang kanyang mga mata ay puno ng kailanawan, at tanging kaligayahan ang nasa kanyang puso.
Ang kaharian ng tao, na siyang pinagmumulan ng kaligayahan, ay walang kinalaman sa kulungan, di ba? Ang lugar na ginugol ni Pan Shen sa kanyang buong buhay na sinusubukang umalis ay ang paraiso kung saan nanirahan si Zhang Dada at ang iba pa sa mga henerasyon. Ito ang tunay na lugar ng panaginip. Oras na para bumalik ako. Hinihintay pa ako ng asawa ko. Anibersaryo ng kasal namin ngayon, at kailangan kong bumalik para samahan siya. I am disrespectful and have to take my leave. Humimik si Zhang Dada ng isang himig at naglakad palayo. Ang mga umaalis sa akin ay hindi kayang panatilihin ang mga araw ng kahapon. Ang mga gumugulo sa aking puso ay magkakaroon ng maraming alalahanin ngayon. May alak ngayon at ako ay lasing ngayon, ngunit walang alak bukas. Ano ang mayroon ito to do with me? Hahaha. Dahil sa estado ng pag-iisip ni Zhang Dada, hinangaan siya ni Jiang Chen. Sa katunayan, walang kadena sa mundong ito. Sila ang naglagay ng kadena sa kanilang sarili, na naging dahilan para mahirapan silang sumulong. Sa sandaling iyon, lalo pang nakaramdam ng inggit si Jiang Chen. Hindi ito matinding lamig dito. Ang tunay na nag-iisa at nakulong ay hindi ang Amano Village na ito, kundi ang kanilang sariling mga puso. Sa wakas ay naiintindihan ko na ang dapat nating lampasan ay hindi ang walang katapusang mundong ito, ang kaharian ng tao, hindi tayo ang nakaharang, kundi ang pusong hindi mapakali. Ang lugar na ito ay hindi kailanman nagtangkang bitag tayo, ngunit ang ating mga puso ay masyadong malaki, masyadong ligaw, palaging nag-iisip tungkol sa pagbabago ng mundo, palaging iniisip ang tungkol sa pagkontra sa kalikasan. Bumulong si Jiang Chen na hindi niya alam kung malalampasan niya ang tinatawag na pagbabawal sa tuktok ng mga ulap bukas, ngunit kahit papaano sa sandaling ito, ang kanyang puso ay hindi na matyaga, at tila mayroon siyang malinaw na pangunawa. Matapos ang isang gabing katahimikan, si Jiang Chen ay umidlip kinabukasan, pinahintulutan ang kanyang sarili na ganap na mawala ng bantay at makatulog ng mapayapa. Hindi siya nagpraktas, ngunit tunay na nakatulog ng mahimbing. Ang sikat ng araw ay tumama sa mukha ni Jiang Chen. Ngumiti siya at tumingin sa asol na langit at puting ulap. Maganda ang kanyang kalooban. Panahon na para pumunta sa tuktok ng mga ulap at tumingin muli. Tumayo si Jiang Chen at humakbang sa tuktok ng ulap na walang nakakaalam. Sa gitna ng mga ulap at ambon, itinaas ni Jiang Chen ang kanyang ulo at tumingala sa langit. Tumatalo ng puso ko at walang takot sa langit. Paano ko tatatakan ang puso ko sa bawal na lugar? Labagin ang lahat ng batas sa langit para sa akin. Ang titig ni Jiang Chen ay parang espada, tumatagos sa langit. Sa sandaling iyon, isang malaking mukha ang lumitaw sa langit. Ito ay walang iba kundi ang kanyang sarili. Humigpit ang mga pupils ni Jiang Chen at biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Ito, paano ito posible? Bulong ni Jiang Chen. Walang imposible. Hindi ba't kahanga-hanga para sa iyo na manatili dito at tamasahin ang walang katapusang kaluwalhatian kasama ang iyong minamahal? Ikaw pa rin ang pinakamahina sa sansinukob, kaya't bakit ka mag-abala sa paghampas ng mga bato gamit ang mga itlog? Ang kaligayahan ay ang pinakamahalagang bagay. Hindi ba ito ang tunay na kahulugan na naiintindihan mo? Nakangiting tumingin kay Jiang Chen ang higanting mukha na Jiang Chen. Sa sandaling iyon, medyo naantig si Jiang Chen. Ito ba ang iniisip niya? Ano itong higanting mukha na Jiang Chen? Ang tunay kong kahulugan ay hindi duwag. Imposibleng dayain mo ako. Kahit sino ka pa, hindi mo ako makokontrol. Tumayo si Jiang Chen na nakatali ang mga kamay at sinabi sa malalim na boses. Oo, hindi madali para sa iyo na makita sa pamamagitan ng iyong tunay na puso, ngunit kung gusto mong tumakas mula dito, ikaw ay nag-ilusyon. Sa iyong lakas at estado ng iyong kaluluwa, ito ay imposible lamang. Ngunit ikaw ay mas mahusay kaysa sa hanggal na si Pan Shen na mas malakas. Ang higanting mukha na si Jiang Chen ay ngumisi. Ang higanting mukha na iyon ay puno ng pang-aapi. Si Jiang Chen ay labis ding nabigla. Tila ang pagkakaroon ni Pan Shen ay nakita ni ito sa buong mundo. Sino ka? Nag-transform ka sa akin. Gusto mo bang maging ako, o gusto mo akong sirain? Si Jiang Chen ay nakatagpo ng maraming kakaibang bagay. Bagamat ang higanting mukha na ito na si Jiang Chen, ay nagulat sa kanya, pagkatapos ng maikling sandali ng pagkalito, agad na sumaya si Jiang Chen.
Ang taong ito ay tulad ng kanyang panloob na demonyo, at hinding-hindi niya ito mabitawan. Siya nagtagumpay. Ako ay ikaw, ikaw ay ako, at balang araw, ako ay magiging ikaw at papalit sa iyo, kwek-kwek. Ang higanteng mukha na si Jiang Chen, ay tumawa at sinabi. Managinip, kahit anong klaseng halimaw ka, ako, si Jiang Chen, ay tiyak na masisira ang iyong saplot. Sigaw ni Jiang Chen sa malalim na boses. Saglit, ang sitwasyon ay tensyonado, ngunit ang higanteng mukha na si Jiang Chen, ay tila walang pakialam. Hindi ako natutuklasan ni Pan Shen sa loob ng libu-libong taon. Sa palagay mo kahit na sa iyong kalahating hakbang na lakas ng Star-Lord, gusto mo akong labanan. Masyado mong mataas ang tingin mo sa iyong sarili. Ang mga salita ng higanteng mukha na Jiang Chen, ay nagpatunog ng alarma sa puso ni Jiang Chen. Talagang wala silang ganap na lakas para talunin ang taong ito. Ngayon ay hindi na niya alam kung sino ang kalaban. Kilalanin ang iyong sarili at ang kaaway, at makaligtas sa 100 laban, ngunit ngayon ay imposibleng gawin ito. Ang misteryo ng kabilang partido ay nagpapahirap kay Jiang Chen na hanapin. Kuya Jiang Chen, sa sandaling ito, tumawag si Pan Shen at nagsabi, habang nakatingin sa higanteng mukha sa itaas ng kanyang ulo, namutla ang kanyang mukha. Paano ito posible? Kuya Jiang Chen, sino ito? Bakit kamukha ko? Si Pan Shen ay mukhang nabigla, at ang kanyang puso ay mas natakot. Sumimangot si Jiang Chen. Ang higanteng mukha na ito ay hindi lang kamukha niya, ngunit kung sino man ang nakakita nito ay kamukha niya. Hindi mo ba ito natuklasan sa lahat ng mga taon na ito? Siya ang iyong anino, at siya ang nagkulong sa atin. Sinabi ni Jiang Chen ang bawat salita. Talagang wala itong kinalaman sa akin, Kuya Jiang Chen. Hindi ko talaga alam na may isang katulad niya sa sinaunang mundong ito. Si Pan Shen ay may pagniwi sa kanyang mukha, at ang kanyang buong katawan ay nagpakita ng kawalan ng kasalanan. I know he is not you, but you have not discovered his existence for so many years. Siya ang bagay na nagbawal sa atin. Sabi ni Jiang Chen. Bahagyang ipinikit ni Pan Shen ang kanyang mga mata at tumingin sa higanteng mukha na iyon, nakaramdam ng halo-halong emosyon sa kanyang puso at labis na nabigla. Sino siya, parang pamilyar na pabango. Bulong ni Pan Shen. Ikaw ba? Star Demon ka ba? Biglang nagtaas ng ulo si Pan Shen at mabangis na sinabi. Hihihi, hindi ko akalain na hindi pala ganoon kalala ang memorya mo. Sabi ng bituing demonyo na may mahinang ngiti, bahagyang nanginginig ang higanteng mukha, at lumalakas ang bagyo. Hindi ka ba napigilan ng Emperor? Paano ka naririto? Ito ang sinaunang kaharian na nilikha mismo ng Emperador. Imposible ito. Mataimtim na sinabi ni Pan Shen, patuloy na umiiling, puno ng takot ang kanyang mga mata. Ang Star Demon ay napigilan matapos maubos ang puwersa ng buhay ng 2 dakilang emperador. Ang kanyang hitsura ay katumbas ng isang nakamamatay na dagok sa kanila. Star Demon. Sumimangot si Jiang Chen, ito ang walang katulad na halimaw na sinabi ni Pan Shen, isang nilalang na kahit ang emperador ay walang magawang harapin. Si Bai Yao at Ying Kun ay talagang napakalakas. Lubos nilang pinagbawalan ako, ngunit isang bakas ng aking kaluluwa ang nakatakas at ikinabot ang sarili sa sinaunang kaharian na ito. Kung hindi, sa palagay mo ba naruroon ang pinagmumula ng enerhiya sa buong kalangitan? Nawala na ako. Ang aking lakas ay naibalik sa loob ng libu-libong taon, at sa wakas ay malapit na akong makabangon. Sa wakas ay makakamit ko na ang aking pinakamataas na hegemonya. Sabi ni Star Demon na may malapad na ngiti, walang prinsipyo. Nagkatinginan sina Jiang Chen at Pan Shen. Pareho silang solemn na. Makikitang si Pan Shen ay takot pa rin sa bituing demonyong ito. Hindi niya alam kung paano ito haharapin. Ang labanan sa pagitan ng bituin si Demon at ang 2 dakilang emperador ang nagbuklod dito. Paanong hindi siya matatakot sa hitsura ng bituing demonyo? Nagkagulo pala siya all these years. Sabi ni Pan Shen na may malinis na budi. No wonder na drain na ang lahat ng origin chi sa buong ancient realm. No wonder na wala ng origin chi dito maliban sa origin technique ko. Iyon lang. Bulong ni Pan Shen, nakaharap sa bituing demonyo, siya ay labis na nataranta. Kahit ang emperador ay hindi ito lubos na maharangan. Anong pag-urong mayroon siya ngayon?
Hindi ba't hindi niya sinalakay ang sinaunang kaharian sa loob ng napakaraming taon? Sa palagay mo ba kung mayroon siyang lakas na ito, hahayaan ka niya? Papalayain ba niya ang napakaraming inosenteng tao? Nag-isip si Jiang Chen. Natigilan si Pan Shen, na parang may kabuluhan ang sinabi ni Jiang Chen. Not bad, your vision is very vicious. You have the aura of that person. You should be his descendant. The power of the stars, it feels so familiar. Unti-unting nanliit ang mga mata ni Star Demon at tinitigan niya si Jiang Chen. Sa pagkakataong ito ay si Pan Shen naman ang magmukhang nalilito at tumingin kay Jiang Chen. Ang bituin na demonyong ito ay talagang may koneksyon kay Jiang Chen. Paanong nangyari ta? Tama siya. Kapag kalabanan kita, hindi ko gagamitin ang kapangyarihan ng pinanggalingan, kundi ang kapangyarihan ng mga bituin. Ang bituing demonyo at ako ay dapat ituring na iisang sekta. Pagkatapos magsalita ni Jiang Chen, direktang nalinlang si Pan Shen. Ano ang nangyayari? Sino ako at nasaan ako? Pero, paano mo nagawang? Si Pan Shen ay nasa estado pa rin ng pagkalito at kawalang paniwala. Mahinahong sabi ni Jiang Chen, nakatayo habang nakatali ang mga kamay at nakatitig sa higanteng mukha na bituin na demonyo. Walang imposible. Makatuwiran ang pagkakaroon nito. Ang pagkakaroon ng bituing demonyo ay hindi kakaiba sa akin. Si Pan Shen ay lubos na nalito ni na Jiang Chen at Xing Yao. Good guy, ako ba ang clown? Ngunit wala nang pakialam si Pan Shen ngayon. Gusto lang niyang malaman kung ano ang relasyon ni Jiang Chen at ng Star Demon, at kung makakaalis siya rito. Napakakapangyarihan ng bituin na demonyo, natatakot ako na wala tayong kahit kaunting pagkakataon sa pagkakataong ito. Dismayadong sabi ni Pan Shen. That's not necessarily true. Siguro may mga milagro sa mundong ito. Kung siya ang Star Demon noon, ikaw at ako ay tiyak na hindi magiging kalaban natin. Pero ngayon, isa na lang siyang vassal na nakadikit sa sinaunang kaharian. The Star Demonyo kung talagang nag-e-exist ito at kung talagang buhay ay hindi pa rin alam. Sa isang higanting mukha lang, gusto nitong lupigin ang kalaban ng walang laban. Talagang tinuring niya kaming mga apo. Ngumisi si Jiang Chen at sinabing, hinding-hindi siya uupo at maghihintay sa kamatayan. Ngunit, ano ang maaari nating gawin laban sa kanya ngayon? Hindi man lang tayo makaalis sa sinaunang kaharian na ito. Ngumiti ng mapait si Pan Shen. Baka hindi rin siya makalabas. Tumingin si Jiang Chen kay Pan Shen. Natigilan sandali si Pan Shen, medyo nalilito. Kahit dumating ang panahon, hindi ka pwedeng sumuko. Gaano karami ang naranasan mo sa paglipas ng mga taon, dapat mas higit ka sa akin. Nakakatakot ba talaga ang salitang, Star Demon? Kahit sino pa ang kalaban o paano matanda na siya. Kahanga-hanga, kailangan nating magkaroon ng kaunting kamalayan, walang nakapidyo sa akin sa gusto kong gawin, ni Jiang Chen. Itinaas ni Jiang Chen ang kanyang ulo at tumangala, ang kanyang boses ay nakakarindi at bawat salita ay mahalaga. Ang mga bagong panganak na guya ay hindi takot sa tigre. Dahil nasa iyo ang kapangyarihan ng mga bituin, ipapakita ko sa iyo kung sino ang tunay na Panginoon ng mga bituin. Ha. Ang bituin na demonyo ay umungal ng mabangis, nakakabingi, ang mga taluktok ng bundok ay gumuho, at ang ilog ay umaagos pabalik. Sa oras na ito, ang buong sinaunang mundo ay tila nanginginig. Para sa kanya, hindi na siya magagapi ngayon. Wala tayong pagkakataong talunin siya. Ang sinaunang kaharian na ito, hindi tayo makakalabas, ay isang holo lamang, at siya ang pinakamataas na buhay sa itaas natin. Tumingin si Pan Shen kay Jiang Chen na may time na ekspresyon. Magandang malaman ang sitwasyon mo. Hindi tulad ng ilang taong masyadong makasarili. Sa tingin mo ba ay matatalo ako ng power of stars mo? Ang gulo ng power of soul mo. Gusto mong tumakas dito. You are wishful thinking. Ang dagandong ng bituin na demonyo ay gumising sa hindi mabilang na mga tao mula sa kanilang mga panaginip, at ang lahat ng mga taga-nayon ay tumangala sa langit na may hindi maintindihan na sindek. Napaupo rin sa gulat sina Dawang at Long Shisan at agad na tumakbo sa tuktok ng cloud top. Sa sandaling ito, huminto si Jiang Chen at dumilat. Ang kapangyarihan ng mga bituin sa paligid niya ay puro sa kanyang katawan, naghahanda ng isang suntok upang masira ang tinatawag na pagbabawal na ito. 8 estilo ng pamilya.
Ang mga palad ni Jiang Chen ay parang hangin, pinagsama sa isang katawan, ang kanyang mga damit ay nangangaso, at ang hangin ay kumakaluskos. Ang 8 paggalaw ng Tianlan ay napakalakas na sinisira nila ang langit at ang lupa, tulad ng 2 malalaking hanging dragon na tumatawid sa tuktok ng mga ulap. Boom! Nagkaroon ng malakas na ingay, naglaho ang mga ulap, at lumitaw ang bughaw na langit. Sa itaas ng tuktok ng ulap, ang higanteng mukha ng bituin na demonyo ay natangay sa isang iglap. Ha 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 ha! Sino kayang gumawa ng kahit ano sa akin? Sa isang iglap, ang sitwasyon ng bituin na demonyo ay muling nagtagpo at lumitaw sa itaas ng ulo ni Jiang Chen. Halika ulit. Tumayo si Jiang Chen gamit ang kanyang espada, at ang espada ay naglakbay sa kaparangan, 10,000 espada ang sabay-sabay na nagpaputok at bumaril patungo sa tuktok ng kawalan. Sword 43. Ang Sword of No Bound Iris ay walang katapusan sa pagsulong nito, at ang 10,000 swords ay nagkaisa, muli na namang nagwatak-watak sa Star Demon situation, ngunit ang resulta ay pareho pa rin. Ilang sandali pa, ang Star Demon situation ay lilito pa rin kasama ng mga nagtatagal na multo. Bakas ng kawalan ng pag-asa ang mga mata ni Pan Shen. Bagamat natagpuan ni Jiang Chen ang susi sa pagbabawal, ang kapangyarihan ng bituing demonyong ito ay napakalakas. Si Pan Shen ay isa ring taong nakakita ng mundo, lalo na kapag nakakita siya ng mga bundok, kaya naiintindihan niya kung gaano kalakas ang bituin na demonyo. Sa kanyang mga mata, si Jiang Chen ay isa lamang payaso, naglalaro ng bahay. Nagawa ng bituing demonyo ang parehong mga emperador na mahulog sa puntong ito, na nagpapakita kung gaano ito kalakas. Ang isang payat na kamelyo ay mas malaki kaysa sa isang kabayo. Kahit ngayon, si Pan Shen ay puno pa rin ng takot dito. Matapos makaranas ng ilang mga pagkabigla, medyo nanlumo rin si Jiang Chen. Paanong tinataka ng bituing demonyong ito ang sinaunang kaharian na ito? Kahit na nalutas na niya ang bitag ng pagtatatak sa kanyang puso, hindi pa rin niya nagawang lumabas. Natatakot si Xiao Chenze kaya wala na siyang magagawa ngayon. Tumingin si Long Shisan sa mga ulap sa di kalayuan, mataimtim ang kanyang isipan. Tumayo siya sa tabi ni Dawang, ang kanyang ekspresyon ay partikular na madilim. Ano ang kinakatakutan mo? Sa tingin ko ay tiyak na makakalabas si Xiao Chenze. Sa madaling salita, hinding-hindi tayo makukulong dito. Madidiscover ni Xiao Chenze ang bituin na demonyo na hindi nahanap ni Pan Shen sa loob ng libu-libong taon. Ito ay napakalinaw. Problema. Ang matandang Diyos ng malaking dilaw ay nakahiga sa gilid ng bundok na nagbabadya sa araw. Ngayong wala na tayong lakas, maaari na lamang nating ailagak ang ating pag-asa kay Brother Jiang Chen. Hinawakan ni Lan Lingji ang mga balikat ni Long Shisan at mahinang sinabi. Sa tuwing ako ay nasa matinding problema, si kapatid na Jiang Chen ang pumihit sa amin at sabay kaming umalis. Kahit na mabaigo ako sa pagkakataong ito, wala akong reklamo. Kung maaari akong mamuhay ng masaya dito kasama si Brother Jiang Chen sa loob ng 500 taon, hindi ito magiging masamang ideya. Hindi isang pagpapala. Napakakalma at kalmado ang mood ni Chen Lu, nang walang anumang pag-aalala. Ngunit alam niya na sa karakter ni Jiang Chen, tiyak na hindi siya madaling susuko. Pagkatapos ng paulit-ulit na pagkabigo, si Jiang Chen sa wakas ay nagsimulang tumira. Alam niyang hindi sapat ang malupit na puwersa lamang. Ang braso ng mantis ay parang kalisya. Kayong mga langgam, gusto din akong makipagkompetensya sa akin. Wishful thinking lang. Ang bituin na demonyo ay bastos at nangingibabaw pa rin. Ibinalik ni Jiang Chen ang kanyang mga kamay at tumayo, ang kanyang boses ay nanginginig, sa huling pagsusuri, wala kang magagawa sa amin. Hanggat hintayin mo akong makahanap ng paraan upang lisanin ang sinaunang kaharian na ito, mamamatay ka. Panipik. Nakakalungkot na hindi mo ito mahanap, at hindi mo ito makikita sa iyong buhay. Maliban sa iyo, lahat ng iyong mga kamag-anak at kaibigan ay unti-unting mamamatay, unti-unting magiging lantang buto, at unti-unting magiging isang dakot na luwas. Nakakatakot ang masamang boses ng bituin na demonyo, at ang sinabi niya ay isang hindi mapag-aalinlangan ng katotohanan. Sanay na si Pan Shen na makakita ng buhay at kamatayan sa mundo ng mga tao sa loob ng maraming taon, at matagal na siyang manhid. Nakaranas siya ng hindi mabilang na tao sa loob ng libu-libong taon. Ang bagyo ay umaagos sa tuktok ng bundok.
Ano ang nangyayari? Oo, hindi kaya ang mga taong dinala ng Immortal kahapon ay mga hindi kilalang tao? Don't talk nonsense. Ang Immortal ay ang tunay na Diyos na sinasamba natin sa loob ng libu-libong taon. Paano siya magdadala ng hindi kilalang tao dito? Tama, ang Immortal ay ang ating pagkain, damit at mga magulang. Sinasamba natin ang Immortal mula pa sa ating mga ninuno, kaya huwag magsalita ng walang kaparirikan. Sa ilalim ng mga bundok sa tuktok ng mga ulap, hindi mabilang na mga taga-nayon ang nagtipon dito, pinapanood ang mga pagbabago sa kalangitan, at hindi maiwasang makaramdam ng kaunting takot. Si Jiang Chen ay hindi umatras, tinitigan ang sitwasyon ng bituin na demonyo, at sinabing hindi natitinag. Talagang lalabas ako sa sinaunang kaharian na ito. Kahit na hindi ka mapatay ng emperador, gagawin kitang abo at mahuhulog sa reincarnation magpakailanman. Naka-cross-legged si Jiang Chen at muling pumasok sa practice. Sa pagkakataong ito, pinanghahawakan niya ang ugali na hindi lumaban hanggang sa masira niya ang cloud top. Ang katahimikang ito ay tumagal ng 1 taon. Sa paglipas ng 1 taon, ang hangin, hamog na nagyelo, ulan, nyebe, gabi at araw ay patuloy na nagbabago. Si Long Shisan, Dawang at iba pa ay umiinom at nakikipagkwentuhan sa mga taga-nayon araw-araw. Sumikat ang araw at lumubog ang araw, tagsibol, tag-araw, taglagas at taglamig, araw-araw, pupunta sila at makita ang mga pagbabago kay Jiang Chen, umaasa na makakagawa siya ng isang pambihirang tagumpay. Ngunit sa taong ito, ang katawan ni Jiang Chen ay natatakpan ng alikabok at mga nalaglag na dahon, na binugnaw ng hangin at ulan. Gusto ni Chen Lu na protektahan si Jiang Chen mula sa hangin at ulan, ngunit pinigilan siya ni Pan Shen. Ang gusto ni Jiang Chen ay ang salubing ito na walang pagnanasa o paghahanap, pagsasama sa kalikasan, at paghahanap ng slope station ng sinaunang kaharian na ito. Si Pan Shen ay puno rin ng mga inaasahan para kay Jiang Chen noong una, ngunit unti-unti sa paglipas ng panahon, halos 1 taon ang ginugol sa paulit-ulit na pagkabigo, at unti-unti siyang pumasok sa pagsasanay. Ang isipan ni Jiang Chen ay nagkakaisa at nakatutok. Alam niyang kung gusto niyang sirain ang pagbabawal sa sinaunang kaharian na ito ay posible lamang sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kapangyarihan ng kaluluwa. Ito ang sinabi ni Xing Yao. Ang kanyang umaasa ay ang kaluluwa na lampas sa mga ordinaryong tao. Ang kapangyarihan, at ang kapangyarihan ng mga bituin. Sa Ancestral Dragon Pagoda ni Jiang Chen, mayroong pinakamakapangyarihang kaluluwa sa walang hanggang mundo, ang Golden Osmanthus Tree. Gayunpaman, unti-unti lang nauunawaan ni Jiang Chen ang kapangyarihan ng kaluluwa mula sa puno ng gintong Osmanthus. Pagkaraan ng mahabang panahon, mula nang makuha niya ang ginintoang puno ng Osmanthus, hindi kailanman nais ni Jiang Chen na ganap na sumanib sa puno ng gintong Osmanthus, upang maunawaan niya ang kapangyarihan ng kaluluwa, ay walang kapantay. Lumipas ang oras bawat minuto, at si Jiang Chen at ang Golden Osmanthus Tree ay naging mas pare-pareho sa taong ito. Ang Golden Osmanthus Tree na ito ay isang tunay na buhay na buhay. Ang pag-iral nito ay mananatiling hindi magbabago magpakailanman, ngunit ang kapangyarihan ng kaluluwa nito ay malakas, ngunit ito ay walang kapantay sa mga sinaunang panahon at modernong panahon. Dahil dito kaya nagawa ni Jiang Chen na mahinahon na gawing kaligtasan ang panganib sa ilang mga krisis. Ngayon, ang lakas ni Jiang Chen ay umabot na sa kalahating hakbang na antas ng Star-Lord, kaya kapag nakipag-usap muli siya kay Jin Guishu, kitang-kita ang kanyang mga pagbabago. Ang kapangyarihan ng kaluluwa ay patuloy na lumago, si Jiang Chen ay nasa isang medyo komportableng kalagayan, at kahit naganap na pumasok sa estado ng pagiging hindi makasarili.